Si Kim Jong-un ay nakapukaw ng global na pansin sa kanyang marangyang pamumuhay na pinapakita ang mga griff na suits, mamahaling relo at sophisticated na mga sasakyan. Ang kanyang kapatid na babae, si Kim Yo-jong, ay sumusunod sa buhay na puno ng kasayahan. Isinilang sa kanayang pagiging bahagi ng elite ng mga Kim ng dinastiyang Norte Korea. May isang kutsara ng ginto sa kanyang kamay. Siya ay nag-aral sa kilalang Universidad Kim Il-sung at kahit pumasok sa paaralan sa Switzerland. Ang itinatanging edukasyon na ito ay nagbibigay sa kanya ng access sa napakalaking yaman, pribadong mga jet at eksklusibong moda. Laging kasama ng kanyang kapatid, siya ay nasa susunod na linya sa politika ng Norte Korea, naglalaro ng mahalagang papel sa pagtaas at pagpapanatili ng yaman at pamumuhay ng dinastiyang Kim. Ngunit ito ay palang ang simula. Marami pang mahahalagang detalye tungkol sa kanyang marangyang pamumuhay, kaya't ating pag-usapan ito. Ang marangyang pamumuhay ni Kim Yo-jong, ang nakababatang kapatid ng leader ng Norte Korea, Kim Jong-un, ang lumutang bilang isang makapangyarihang personalidad sa politikal na eksena ng bansa. Bukod sa kanyang mga kilos sa politika, siya rin ay nasisiyahan sa isang pamumuhay na maraming tanging maaaring ipagpantasya. Mula sa mamahaling ari-arian hanggang sa isang flota ng mga yate, ang kanyang buhay ay isang malaking kontraste sa buhay ng pangkaraniwang mamamayan ng Norte Korea. Sinasabing mayroon umanong maraming mamahaling ari-arian si Kim Yo-jong na nagpapakita ng kanyang yaman at estado. Isa rito ang isang malawak na ari-arian na matatagpuan sa katimugang lungsod ng Pyongyang. Ang ari-ariang ito ay nasasalaminan ng mga marangyang kagamitan na karaniwang iniuugnay sa mga tahanan ng pandaigdigang elite. Isipin ang malawak na mga hardin, mga sahig na demarmol at dekalidad na pasilidad. Lahat ito'y nakakubli sa isang bansa na kilala sa kanyang matinding mga suliranin sa ekonomiya. Ngunit hindi doon nagtatapos ang luho. Si Kim Yo-jong ay may access sa iba't ibang pribadong isla sa tabi ng baybayin ng Hilagang Korea na may magarang tahanan at pasilidad para sa paglibang. Ang mga eksklusibong paraiso na ito ay naglilingkod upang makatakas siya mula sa mga presyon ng politika. Sa isang bansa kung saan marami ang naghihirap sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan, ang pagkakaiba sa estilo ng pamumuhay ni Kim Yo-jong at ng karamihan ay kamangha-mangha at sa totoo lang medyo nakakagulat. Pagdating sa kanyang mga libangan, si Kim Yo-jong ay mayroong flotang napakagagarang yate sa kanyang pagmamayari. Ito'y mga sasakyang pandagat na higit pa sa karaniwan. Ilan dito ay may Olympic-sized pools at mataas na kalidad na pasilidad na kapantay ng mga pinakamahusay na resort. Isipin mo siyang naglalayag sa tabi ng baybayin, nagsasalo ng champagne sa ilalim ng araw, habang ang iba ay hinarap ang kakulangan sa pagkain. Ito ay isang uri ng pamumuhay na mahirap unawain. Ang pag-access ni Kim Yo-jong sa mga yate na ito ay nagpapakita ng maraming bagay tungkol sa kanyang posisyon sa gitnang uri ng Hilagang Korea. Ang mga yate na ito ay simbolo ng napakalaking yaman ng pamilya Kim at ng mga pribilehiyo na kaakibat nito. Ang paglalakbay sa estilo ni Kim Yo-jong ay isang bagay na sa karamihan sa atin ay pangarap lamang. Mayroon siyang access sa mga pribadong jets na nagbibigay daan sa mga paglalakbay sa buong mundo nang hindi madadamay sa mga komplikasyon ng komersyal na paglalakbay. Maging sa mga diplomatikong mga gawain o sa pagbabakasyon kasama ang pamilya, ang kanyang mga travel arrangements ay ng mataas na kalidad. Ang mga eksklusibong cruise ay bahagi rin ng kanyang repertoire ng paglalakbay. Ang mga marangyang paglalakbay na ito ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na mag-eksplorahan ng mundo ng may elegansya.
Sa habang inyong pinakikinabangan ang inyong mararangyang biyahe, mahalaga na tandaan na ang mga ganitong pribilehiyo ay hindi magamit ng mga karaniwang Koreano, na madalas ay hinaharang sa kanilang pagkilos at paglalakbay. Si Kim Yo-jong ay nasisiyahan sa iba't ibang mga eksklusibong leisure activities na nagpapakita ng kanyang yaman at estado sa lipunan, at isa sa kanyang paboritong libangan ay ang skiing. May karamihan ng mga resort para sa skiing sa Hilagang Korea na pang-elite, at kilala na si Kim Yo-jong ay pumupunta sa mga lugar na ito. Isipin na nakikita siyang magliyab sa mga talampas, nakasuot ng mga mamahaling ski gears, habang ang karamihan sa mga mamamayan ay hirap lamang sa pagtugon sa pag-init ng kanilang mga bahay sa taglamig. Ang pagmumuntar sa kabayo ay isa pang aktibidad na kanyang pinipili. Ang gawain na ito na karaniwang iniuugnay sa mga pangulong uri, simbolo sa kaso ni Kim Yo-jong ng kanyang estado bilang elite. Malamang na ang mga establo ay nagtataglay ng ilan sa pinakamahuhusay na mga kabayo ng bansa, at ang pagmumuntar sa kabayo ay naglilingkod hindi lamang bilang libangan kundi upang ipakita ang kapangyarihan at elegansya. Ang paglangoy ay isa pang gawain na kanyang nasasabik. Nirerespeto nito ang kanyang posisyon sa lipunang Koreano, kung saan ang karamihan ng populasyon ay nakikipaglaban upang makakuha ng malinis na tubig, lalo na ang magkaroon ng pool. Bilang pinakabatang bilyonarya sa mundo, mayroon si Kim Yo-jong ng malaking yaman na nagsisiwalat sa kanyang mararangyang pamumuhay. Kinuha niya ang mga shares sa mga kilalang kumpanya, kabilang ang mga shares sa Nexon, isang kilalang kumpanya ng laro mula sa Timog Korea. Pinapahalagahan ang mga shares na ito na nagkakahalaga ng mga $2.5 billion na nagdudulot sa kanya, kasama ng kanyang kapatid na si Kim Jong-min, na maging mga mahahalagang shareholder sa tagumpay ng negosyo. Ang yamang ito ay nagbibigay daan sa kanya na mapanatili ang kanyang manehe ng mararangyang pamumuhay at maglaro ng mahalagang papel sa pagpapatakbo ng kanilang yamang pampamilya. Gayunpaman, mahalaga na bigyang diin na ang yaman na ito ay mula sa isang rehimen na paminsang nagsasagawa ng ilegal na aktibidad upang patibayin ang kanilang kita. Si Kim Yo-jong ay tinuturing na naglalaro ng mahalagang papel sa administrasyon ng Office 39, isang organisasyon na responsable sa pagbantay ng malalaking halaga ng kayamanang nalilikha mula sa parehong lehitimong at ilehitimong aktibidad. Ang opisina na ito ay kritikal sa pondo ng rehimen, nagbibigay daan sa pamilya Kim na tamasahin ng isang marangyang pamumuhay at nagbibigay pugay sa mga tapat na taga-suporta sa mga kalidad na mga produkto at serbisyo. Ang mga operasyon ng Office 39 ay komplikado at nababalot ng katanyagan. Sinasabi na kontrola nito mula sa international na smuggling operations hanggang sa pagkuha ng mga produkto ng luho. Kaya, bagaman si Kim Yo-jong ay nakatamasa ng kanyang marangyang pamumuhay, malaking bahagi nito ay pinupunduhan ng mga aktibidad na madalas na lumalabag sa mga internasyonal na sanctions at nang-aabuso sa mga pagdurusa ng mga karaniwang mga taga-Hilagang Korea. Hindi sikreto ang pabor ng pamilya Kim sa mga mataas na kalidad na mga produkto. Pinahahalagahan nila ang mga sasakyan ng luho, mga tatak ng kasuotan at Swiss na mga relo, mga bagay na mahahalagang simbolo ng kayamanan upang ipakita ang kapangyarihan at estado, pambansaman o internasyonal. Ang koneksyon ni Kim Yo-jong sa Office 39 ay nagpapahiwatig na ang kanyang pamumuhay ay pinopondohan ng mga aktibidad na isinasagawa ng nasabing organisasyon, diretso siyang nakaugnay sa importasyon ng mga luho. Ang pagkonsumo ng mga luho na mga produkto na ito ay nagaganap sa isang bansa kung saan maraming mamamayan ang naglalaban upang punuan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ang mga ulat ng kakapusan ng pagkain at economic challenges ay karaniwan, bagaman
ang pamilya Kim ay patuloy na nagpapakasawa sa mga kasayahan. Ito ay tulad ng pagtamasahang kumain ng isang gourmet na pagkain habang ang mga kapitbahay ay kumakain ng instant noodles. Samantalang ang mga nangungunang uri ay may iba't ibang mga pagpipilian, ang iba ay nababawasan sa mga menu ng mga restaurant sa delivery na hindi nila kayang bayaran. Ang Hilagang Korea ay may malakas na makinarya ng propaganda na madalas na naglalarawan ng kanilang mga pinuno bilang mga altruistic at dedicated sa bayan. Si Kim Yo-jong ay kumikinabang sa naratibong ito, kadalasang inilalarawan bilang isang mapagmahal na kapatid at tapat na taga-suporta ng kanyang kapatid. Gayunpaman, ang realidad ng kanyang paraan ng pamumuhay ay nagsasabi ng ibang kwento. Bagaman pinaniniwalaan ng karaniwang mga Koreanong Hilaga na ang kanilang mga pinuno ay namumuhay ng simple at nag-aalay sa ikabubuti ng bansa, iba ang katotohanan. Ang pamumuhay ni Kim Yo-jong ay puno ng kasaganaan, pinansiyado ng mismong sistema na pinagtatrabahuhan ang mamamayan. Ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng propaganda at katotohanan ay isang mahalagang aspeto ng buhay sa Korea Hilaga. Samantalang pinagmamalaki ni Kim Yo-jong ang kanyang mga mamahaling ari-arian, yate at mga magarang biyahe, maraming Koreanong Hilaga ang nahihirapan lamang sa paghanap ng susunod na pagkain. Ang kanyang pamumuhay ay halimbawa ng malalim na pagkakaiba-iba na dumaraan sa isang bansa kung saan ang naghaharing uri ay namumuhay ng maluho. Samantalang ang karaniwang mamamayan ay nawawalan ng kinabuhing araw-araw. Sa isang daigdig na patuloy na konektado sa pamamagitan ng social media, ang kanyang marahang pamumuhay ay nagtutulak ng mga tanong at mga pagtataka. Tilang-tila siya ay laging nasa isang walang katapusang bakasyon, samantalang ang karamihan ng Koreanong Hilaga ay kayod kalabaw lamang upang mapanatiling mabubusog. Ang tanong ay kung isasaalang-alang niya na ang isang pahinga ay ang paglipat lamang sa isa pa niyang mamahaling tahanan. Sa totoo, sa kanyang realidad, ang lahat ay nagbabalik lamang sa paghahanap ng tamang beach para magpahinga habang ang iba ay umaasa lamang sa hapagkainan. Si Kim Yo-jong, kapatid na babae ng pinuno supremo ng Korea Hilaga, Kim Jong-un, ay isa sa mga pinakamaimpluwensyang babae sa kasalukuyang pandaigdigang politika. Ang kanyang pag-angat sa loob ng rehimen ang nagbigay daan sa kanya na maging isang pangunahing personalidad sa pagtatakda ng mga patakaran at imahe ng Korea Hilaga. Gayunpaman, bago siya maging bahagi ng pandaigdigang larangan, ang kanyang buhay ay puno ng mga pribilehiyo, kasaganaan at kapangyarihan sa malupit na kaibahan sa kahirapan na hinaharap ng karaniwang mamamayan ng Korea Hilaga. Hindi lamang si Kim Yo-jong ang kapatid ng diktador na Koreanong Hilaga. Nagtamo siya ng iba't ibang mahahalagang posisyon sa loob ng rehimen at madalas na itinuturing na pinakamalapit na katiwala ng kanyang kapatid. Siya ay kasapi ng Politburo, ang pangunahing komite ng Partido dos Trabajadores ng Korea at Deputy Director ng Department of Publicity and Information. Ang kanyang pangunahing papel ay kontrolin ang pampublikong mensahe at imahe ng rehimen, tiyakin ang hindi paggagalaw sa kwento ng pamilya Kim sa loob at labas ng bansa. Ang kanyang paglabas sa mga pangunahing kaganapan tulad ng kanyang paglahok bilang pangunahing sugo sa panahon ng Winter Olympics ng 2018 sa Timog Korea at sa mga summit sa pagitan ni Kim Jong-un at ang presidente ng EU, Donald Trump, ay nagpapakita ng kanyang lumalagong impluensya. Bagaman medyo bata pa, si Kim Yo-jong ay naging isang mahalagang bahagi sa mekanismo ng rehimen na pinamumunuan ni Kim at may mga spekulasyon tungkol sa posibleng pagpapalit sa trono kapag may mangyaring hindi maganda sa kanyang kapatid.
Gayunpaman, ang kanyang pag-angat sa kapangyarihan ay hindi lamang dahil sa kanyang kasanayan sa politika, kundi ito ay intrinsikong konektado sa kayamanan, koneksyon at pribilehiyo mula sa kanyang pagkapanganay. Bilang pinakabata na anak ni Kim Jong-il, ang buhay ni Kim Yo-jong ay napakalupit mula sa kanyang kapanganakan. Bilang bahagi ng lahi ng Kim, siya ay nakaranas ng kayamanan at kasinlaki ng luho na hindi matantiya para sa karamihan ng mga Koreano. Samantalang ang karamihan ng bansa ay nakararanas ng kahirapan at gutom sa kasaysayan, ang pamilya Kim ay palaging namumuhay sa kaginhawahan na nagpapalakas lamang sa kanilang pribilehiyadong posisyon. Lumaki si Kim Yo-jong sa mga marahang palasyo ng pamilya, sa paligid ng mga kasangkapang material na karamihan lang ay may ipapangarap. Ang mga Kim ay may-ari ng iba't ibang palasyong ari-arian sa buong hilagang Korea. Bawat isa ay may swimming pool, pribadong sinehan at malalawak na hardin. Sila ay tunay na mga puwersang matatag, binuo upang ihiwalay ang pamilya mula sa mundo sa labas at palakasin ang kanilang hindi maikakalabitang posisyon. Mula pa noong siya ay bata pa, si Kim Yo-jong ay may access sa ilan sa pinakaluho sa buong mundo. Bagaman may matataas na internasyonal na pangsanksyon sa Korea, ang pamilya Kim ay palaging nakakakuha ng mga diluho tulad ng mga relo mula sa Swiss, mga debranded na damit, imported na mga sasakyan, at pati mga gourmet na pagkain mula sa iba't ibang bansa. Ang kanyang ama, si Kim Jong-il, ay kilala sa kanyang paghanga sa Pranses na konyak at alta kusina na ugali na isinagawa niya sa kanyang mga anak. Ang sobrang pagpapakita ng yaman ng pamilya, pati na rin ang kanilang kakayahan na manloko ng mga parusa at panatilihin ang isang marangyang pamumuhay kahit sa gitna ng krisis pang-ekonomiya ng bansa. Ang mga Kim, kasama na si Kim Yo-jong, ay madalas na inililibot ng mga elite ng Hilagang Korea sa mga eksklusibong mga okasyon na tumatamasa ng mga pribadong pagtatanghal mula sa mga pinakamagagaling na lokal na artista, eksaheradong mga party at hindi limitadong access sa lahat ng kanilang naisin. Samantalang ang karaniwang mamamayan ay nabubuhay sa ilalim ng mahigpit na kontrol at nagtitiis ng matitinding parusa sa anumang pagkakamali. Ang pamilya Kim ay kumikita ng ganap na kalayaan, pinoprotektahan ng isang intimate circle ng tapat na mga kawani at militar. Ang edukasyon ni Kim Yo-jong ay nagpapakita ng kanyang itinuring na karangyaan sa buhay. Noong dulo ng mga dekada ng 1990, sila at ang kanyang kapatid na si Kim Jong-un ay ipinadala upang mag-aral sa Switzerland. Nag-aral sila sa isang prestihiyosong paaralan sa Berna at na-enjoy niya ang isang may relasyon na tahimik na buhay sa pamamagitan ng pangalang Park Mi-hyang, isang pangkaraniwang pangalan sa Korea upang pangalagaan ang kanyang pagkakakilanlan. Ang edukasyon niya sa ibang bansa ay nagbibigay diin sa dalawang pangunahing aspeto ng karangyaan ng mga Kim: access sa mga elite na institusyon at pangako ng seguridad ng mga anak tungkol sa matitinding political realities sa Hilagang Korea. Habang nasa Switzerland, nasaksihan ni Yo-jong ang isang lubos na magkaibang kapaligiran mula sa kanyang lugar ng pinagmulan. Ang Bern ay cosmopolitan at bukas, isinasaalang-alang siya sa mga halaga at kultura ng kanluran. Subalit, ang kanyang pananatili sa Switzerland ay mahigpit na binabantayan. Hindi siya malaya na mag-enjoy ng isang normal na buhay ng scholar dahil patuloy siyang sinusundan at inililayo sa media, pakikisalamuha sa iba pang mga international na mag-aaral. Iniulat na siyang nagbahagi ng isang simpleng apartment kasama ang mga estudyanteng Koreano. Gayunpaman, ang simpleng ay isang katumbas na termino na nagbibigay diin sa pribadong access na iniingatan niya sa mga pinakamahusay na bagay sa buhay. Nagbibigay diin ang kanyang edukasyon sa Switzerland sa isang patuloy na diskarte ng pamilya Kim
laging hinahanap ang pinakamapapakinabangang mga mapagkukunan para sa kanilang sarili, kahit sa mga komplikadong kalakaran sa kanilang lugar ng pinagmulan. Habang ang Korea del Norte ay dumaraan sa masusing paghahanap o panahon ng malawakang tagutom at krisis pang-ekonomiya noong 1990s, si Kim Yo-jong ay nag-aaral sa isa sa pinakamahusay na paaralan sa mundo, sa isa sa pinakamalayong naunlad na mga bansa. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng akademikong kaalaman, kundi pati na rin ng mas malawak na pag-unawa sa mga isyu ng pandaigdigang politika at diplomasya. Isang bagay na naging walang hanggan ang halaga sa kanyang mga susunod na papel sa loob ng rehimen. Sa buong buhay ni Kim Yo-jong, ipinakita ng pamilya Kim ang isang walang katahimikan na pagnanasa para sa mga artikulo ng luho, isang patuloy na ugali kahit sa harap ng masidhing mga parusa at ekonomikong pag-iisa na kinakaharap ng bansa. Ang kahibangan ng dinastiya ng Kim sa dayuhang mga importasyon, lalo na mula sa mga bansang kanluranin, hindi lamang nagpapakita ng kanilang napakalaking kayamanan, kundi pati na rin ng walang pakundangang paglapastangan sa mga hamon na kinakaharap ng karaniwang mamamayang hilagang Koreano. Isa sa mga pinakadokumentadong aspeto ng pamumuhay ng pamilya Kim ay ang paborito nilang mga sasakyan ng luho na pinananatili nila ang isang malawak na flota ng mga importadong sasakyan tulad ng Mercedes-Benz, BMW at Rolls-Royce na madalas na ginagamit para isakay si Kim Jong-un at ang kanyang mga tagasunod. Kahit may mga internasyonal na parusang naglalayong bawasan ang akses ng rehimen sa mga artikulo ng luho, laging nakakahanap ang mga Kim ng mga paraan upang ito'y maipuslit sa bansa, kadalasang sa pamamagitan ng mga diplomasya o mapanlinlang na mga middleman sa mga bansa tulad ng China at Russia. Isang kahangahangang simbolo ng yaman ng pamilya ay ang malalaking koleksyon ng mga relo mula sa Switzerland. Parehong nakitang gumagamit ni na Kim Jong-il at Kim Jong-un ng mga kilalang marka tulad ng Rolex at Patek Philippe na lubos na naiiba sa katotohanan ng karaniwang mamamayang hilagang Koreano na kadalasang nagsusumikap upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Bagaman hindi masyadong eksibisyonista sa publiko, malamang nakasali rin si Kim Yo-jong sa ganitong padrino ng pamilyar na kalakaran. Ang pagkakagamit ng mga artikulo ng luho ng pamilya Kim ay naglalayong magproyekto ng isang larawan ng kapangyarihan at autoridad. Sa isang mahigpit na kontroladong lipunan tulad ng Korea, ang mga Kim ay inilarawan na halos parang mga Diyos. Ang kakayahan na makakuha ng mga artikulo ng luho kahit may internasyonal na mga parusa ay nagpapatibay sa larawang ito na nagbibigay diin na sila'y nasa itaas ng mga patakaran na sumasaklaw sa lahat ng iba. Ang political rise ni Kim Yo-jong ay intrinsikong konektado sa yaman at impluensya ng kanyang pamilya. Pagbalik niya sa Korea matapos ang kanyang edukasyon sa ibang bansa, agad siyang nagsimulang magtrabaho sa loob ng rehimen. Ang kanyang unang malaking tungkulin ay nasa Departamento ng Advertising at Impormasyon, kung saan siya ay responsable sa pagbuo ng salaysay ng rehimen at pagkontrol sa imahe ng kanyang kapatid na si Kim Jong-un. Ang kanyang papel sa propaganda ay mahalaga para sa pagpanatili ng rehimen. Ang pamahalaan ng Hilagang Korea ay lubos na umaasa sa maingat na pag-aalaga ng impormasyon, tanto para sa kanilang mamamayan at para sa pandaigdigang komunidad. Ang trabaho ni Kim Yo-jong ay siguruhing manatili ang intact ang dinastiya Kim na pinalalakas ang salaysay na sila ang mga lehitimong lider ng Hilagang Korea at sila lamang ang may kakayahan na patnubayan ng bansa sa pamamagitan ng kanilang mga laban. Maraming analista ang naniniwala na ang pag-angat ni Kim Yo-jong sa loob ng rehimen ay direkta resulta ng yaman at kapangyarihan ng pamilya.
Patuloy na inuugma ng Dinastya Kim ang kontrol sa Hilagang Korea sa loob ng mahigit na 70 taon at ang kanilang malawak na mga yaman ay nagbibigay daan upang ilagay ang mga miyembro ng pamilya ng kumpiyansa sa mga posisyon ng kapangyarihan. Para kay Kim Yo-jong, ang kanyang elite na pag-aaral ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng akses sa pinakamahusay na edukasyon at kaginhawahan sa material, kundi nagbigay din sa kanya ng mga koneksyon at impluensya na kinakailangan upang umangat sa mga ranggo ng rehimen. Bilang kilalang miyembro ng Dinastya Kim, patuloy na sumasalamin ang buhay ni Kim Yo-jong sa sobrang yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya. Madalas siyang makitang nasa publiko na nagsusuot ng bespoke high fashion, isang malakas na pag-contrast sa simpleng at panggamit na mga damit na isinusuot ng karamihan ng mga tagahilagang Korea. Ang kanyang mga pampublikong pagtatanghal ay maingat na koreograpado upang mapanatili ang isang imahe ng kahinahunan, kontrol at pananagutan. Pinalalakas ang ideya na ang pamilya Kim ay nasa itaas ng mga laban ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa likod ng maingat na itong imahe, nandoon ang nakababahalang katotohanan. Samantalang ang pamilya Kim ay namumuhay sa kasaganaan, ang Hilagang Korea ay nananatiling isa sa mga pinakamahirap at mapaniil na bansa sa mundo. Ang malaking bahagi ng kanilang mamamayan ay kinahaharap ang kakulangan sa pagkain, limitadong akses sa kalusugan at kaunting o walang personal na kalayaan. Ang ekonomiya ng bansa ay malawakang nakastagnate na may international na mga sanctions na lalo pang nangangalabit sa anumang mga pagsisikap sa paglago. Para sa maraming mga tagahilagang Korea, ang pagtitiyaga ay isang pang-araw-araw na pakikibaka at ang agwat sa pagitan ng kanilang mga buhay at ang mga buhay ng namumunong mayaman ay naging isang hindi mahaharapang yungib, natandaan ng sobrang kayamanan para sa ilan at matinding mga hamon para sa karamihan. Ang pamilya ng Kim ay nagmamay-ari ng mga kondisyon sa buhay na kahit saan ay mas mataas kaysa sa karaniwan ng mga tagahilagang Koreano. Ang palasyo ng kumsusan ng araw, kung saan sila naninirahan, ay isang makapangyarihan at lubos na pinoprotektahan na kompleks na naglilingkod bilang mausoleo at simbolo ng kapangyarihan. Bukod sa pagbibigay tahanan sa mga naimbalsamadong katawan ni Kim Il-sung at Kim Jong-il, ang pagmamantini lamang ng palasyo ay nagkakahalaga ng milyon-milyon taon-taon. Lubos na nilagyan ng mga pinakabagong sistema ng seguridad ang gusali. Itinuturing na isa ito sa pinakamahusay na bantayang lokasyon sa buong mundo. Samantalang ang bahay sa tabing dagat ni Kim Jong-un sa Wonsan ay isang malaking ari-arian, inuukol sa higit sa pagre-relax kaysa sa pagpipinta ng kapangyarihan ng pamilya. May mga pribadong mga dalampasigan, pool, at malawak na tanawin sa karagatan. Ito ang paboritong taguan ng pinuno para sa relaksasyon na napapalibutan ng mariringal na mga hardin at hiwalay sa natitirang bahagi ng bansa. Sa kaibahan sa simpleng pamamahay ng pangkalahatang populasyon, karamihan sa kanila ay nakatira sa masikip na mga estatadong apartment. Nagawa ng pamilya ng Kim na itayo ng malawak na koleksyon ng mga mamahaling sasakyan kahit may mga internasyonal na mga parusa. Si Kim Jong-un na nagmamahal sa mga mataas na antas na sasakyan ay mayroong higit sa 100 kotse kasama ang mga modelo tulad ng Rolls-Royces, Mercedes-Benzes at Audis. Ang mga sasakyang ito ay hindi lamang sumisimbolo ng estado, kundi rin isang kasangkapan ng kontrol, nagbibigay daan kay Kim na ipakita ang kapangyarihan at kayamanan sa loob at labas ng bansa.
Ang highlight ng kanyang koleksyon ay isang pinersonalisadong Mercedes-Benz Maybach S600 na tinatayang nagkakahalaga ng $1. 7 million na gumagana bilang isang mobile na kuta, may mga bintanang bala-proof, advanced na seguridad at eksklusibong interior. Ang sasakyang ito ay itinago sa pamamagitan ng isang network ng mga tagapamagitan papunta sa Hilagang Korea na nagbibigay daan kay Kim na iwasan ang mga parusa at magpatuloy sa kanyang marangyang pamumuhay, na lumalampas sa mga sasakyan sa pamilya ng Kim at sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, kabilang ang mga kasuotan. Si Kim Jong-un ay kilala sa paggamit ng mga suits na gawa sa kanyang sukat na madalas na gawa gamit ang pinakamahusay na mga materyales na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanyang mga suits ay maingat na ginagawa upang ipahayag ang awtoridad at kapangyarihan. At ang sinasabing kanyang paborito ay mga Italian at French high-quality designers. Bukod sa mga suits, ang koleksyon ng luho ng pamilya ay kinabibilangan ng mahal na relo, kadalasang mga tatak tulad ng Patek Philippe, Rolex at Movado. Ang mga relo na ito ay hindi lamang mga functional accessory, kundi pati na rin mga simbolo ng estado at kayamanan. Si Kim ay nakitang may suot ng ilan sa pinakamahalagang relo sa mundo na maaaring tumaas sa marka ng mahigit $100,000 bawat isa. Ang katotohanang may access ang pamilya Kim sa mga sobrang mamahaling mga bagay sa kabila ng mga mahigpit na sanctions ay nagpapakita ng malawak na network ng smugglers at intermediaries na umaasa sila para mapanatili ang kanilang marangyang pamumuhay. Ang pagkain ay isa pang larangang hindi kinukuripot ng pamilya Kim. Samantalang ang karamihan ng mga North Koreans ay nakararanas ng kakulangan sa pagkain, si Kim Jong-un ay nakakasagana sa ilang mga pinakamariraming at mamahaling pagkain sa mundo. Madalas, ang kanyang mga pagkain ay nagsasama ng karne mula sa Kobe na inaangkat mula sa Japan na maaaring umabot sa $100 kada libra. May panlasa rin siya para sa Iranian caviar at shark fin soup, parehong mga raro at mamahalin sa pinakamayaman sa mundo. Bukod sa mga gourmet na pagkain na ito, may espesyal na gusto si Kim sa French Bordeaux wines. May isang malawakang dokumentadong kasaysayan na nagsasabing siya ay uminom ng 10 boteng ng Bordeaux sa isang gabi. Ang mga Bordeaux wines ay maaaring magkakahalaga ng $300 hanggang $1,000 kada bote. Kaya ang isang pagnanasa sa isang gabi ay madaling umabot ng higit sa $10,000. Ang pagnanasa ni Kim sa gourmet food ay hindi limitado sa karne at alak. Kilalang kilala rin siya sa kanyang pagtangi sa mga eksotikong prutas at matsutake mushrooms. Tiyak na ginagarantiya na ang kanyang mga pagkain ay laging hinahanda gamit ang pinakamahusay na mga sangkap na magagamit. Ang luho sa lupa ay hindi sapat para sa pamilya ng Kim, na mayroon din akses sa isang flota ng mga pribadong eroplano. Ang personal na jet ni Kim Jong-un, isang custom na IL-62M, ay sa halip isang lumilipad na palasyo na may kumpletong marangyang mga loob, upuan na de cuero at cutting-edge na teknolohiya. Ang eroplano ay mayroon ding advanced na mga features sa seguridad na ginagawang isa ito sa pinakaligtas na paraan para sa paglalakbay ni Kim. Kapag hindi ito nasa himpapawid, madalas siyang makikita sa kanyang 70 million yacht na may mga marangyang kagamitan tulad ng helipad at mataas na kalidad na kasangkapan. Ang yacht na ito ay hindi lamang para sa pampagamit, kundi naglilingkod din bilang isang diskretong paraan ng paglalakbay. Pinapayagan si Kim na maglakbay nang hindi masyadong nakakabigla. Sa halos 100 metro ang haba, ang kanyang yacht ay perpekto para sa pribadong paglalakbay sa tabi ng baybayin ng Hilagang Korea. Bukod sa luho ng yacht
ang pamilya ay umano'y may flota ng mas maliit na sasakyang pandagat na ginagamit para sa iba't ibang layunin mula sa pribadong mga paglalakbay hanggang sa security operations na naglalayo pa sa kanila sa sambayanan na kanilang pinamumunuan. Ang yaman ni Kim ay umaabot sa malalim na labas ng mga hangganan ng Hilagang Korea. May mga balita ng mga internasyonal na investment, kabilang ang mga marangyang ari-arian sa Singapore at mga property sa Hong Kong. Ang mga property na ito ay maaari ring magsilbing potensyal na ligtas na tahanan sakaling kinakailangan ni Kim o ng kanyang pamilya na lumisan sa Hilagang Korea. Stratehiko ang pagpili sa mga lokasyong ito dahil pareho ang Singapore at Hong Kong ay pangglobong mga sentro ng pananalapi na nag-aalok ng privacy at seguridad para sa yaman ng pamilya. Nagkaroon ng spekulasyon tungkol sa mga property sa Singapore, lalo na matapos ang pagbisita ni Kim Jong-un sa city-state para sa isang pagpupulong kasama ang Pangulo ng US Donald Trump noong 2018. Sinasabing paulit-ulit na maingat na pinamamahalaan ang mga property na ito upang maiwasan ang pansin ng mga internasyonal na autoridad. Isa sa mga pinakakontrobersyal na bahagi ng labis na mararangyang pamumuhay ng pamilya Kim ay maaaring ang Kipungjo, kilala bilang Pleasure Squad, binubuo ng mga kabataang babae na pinili dahil sa kagandahan at kasusugalahan upang aliwin si Kim at ang kanyang malalapit na kaibigan. Nahahati sa iba't ibang squadron, ang Kipungjo ay responsable sa iba't ibang mga gawain mula sa aliwan hanggang masahe at intimong sexual na pakikipag-ugnayan. Ang pagpili ng mga miyembro ng Kipungjo ay ginagawa sa pamamagitan ng isang mahigpit na proseso, kabilang ang pagsusuri sa politika at pagsusuri sa medikal upang tiyakin ang katapatan at pagkadalaga. Ang pag-iral ng grupo na ito ay na-verify ng mga nagdesyerto, ngunit ang eksaktong detalye ng kanilang mga aktibidad ay nananatiling nakabalot sa misteryo. Ang Kipungjo ay isa pang halimbawa kung paano ginagamit ng pamilya Kim ang kanilang yaman at kapangyarihan upang matugunan ang mga personal na kagustuhan nang hindi iniintindi ang kontrobersiya. Sa kabila ng mga maraming internasyonal na parusa na ipinatutupad sa Hilagang Korea, patuloy pa ring nagtitiyak ng luho ang pamilya Kim. Ang mga parusang ito ay naglalayong pigilin ang akses sa mga produkto ng mataas na kalidad. Ngunit nagagawa pa rin ng pamilya na lunasan ang mga ito sa pamamagitan ng itim na merkado at internasyonal na mga tulay. Ang mga makamamahaling gamit tulad ng sasakyan at pagkain ay iniiimport mula sa China at Rusya, kasabay ang tulong ng mga katuwang na nagtutulungan para iwasan ang parusa. Isang halimbawa nito ay ang smuggling ng Mercedes-Benz Maybach S600 papunta sa Hilagang Korea na ginanap sa pamamagitan ng isang serye ng mga transaksyon na nagsimula sa Alemanya, dumaan sa China hanggang sa makarating sa tuluyang destinasyon. Ang mga operasyong ito ng smuggling ay sopistikado, madalas nakasama ang mga peking kumpanya at bank accounts sa labas upang itago ang tunay na kalikasan ng mga transaksyon. Ang mga pagwawaldas ng pamilya Kim ay malaki ang kaibahan sa mahirap na buhay ng mga karaniwang mga taga-Hilagang Korea. Samantalang, ang karamihan ng populasyon ay haharap sa kahirapan, kakulangan sa pagkain at kakulangan sa mga basic na serbisyo. Ang mga Kim ay nag-e-enjoy ng isang luho na buhay. Ang kanilang mga palasyo, mga sasakyan ng mamahaling, mga pribadong jets at internasyonal na mga investment ay nagpapakita ng isang pamilya na lubusang walang koneksyon sa realidad ng bansa na kanilang pinamumunuan. Sa kabila ng mga pagsisikap ng internasyonal na kontrolin ang kanilang gastusin sa pamamagitan ng mga parusa,
Patuloy pa ring namumuhay ng maaksaya ang mga Kim sa gastos ng isang bansang nag-aagaw, pananatilihin ang kanilang kontrol sa Hilagang Korea anumang gastos. Kaya heto ang marangya at punong hari pagkasariwa ng kapatid ni Kim Jong-un at ang kanyang dinastiya. Salamat sa pagtangkilik. Kung nagustuhan mo ang aming nilalaman, ang aming pinakabagong mga video ay isang klik lamang ang layo. Tuklasin ang kakaibang mundo ni Sasha Obama kung saan nagtatagpo ang karangalan at layunin at ang pinag-uugatan ay nagkakaroon ng kasarinlan. Bilang ang pinakabatang anak ng ika-44 na Pangulo, ang buhay ni Sasha ay naging tunay na leksyon sa paglalakbay sa ilalim ng liwanag, tukuyin ang kanyang sariling landas at baguhin ang kahulugan ng pagiging bahagi ng isang trilyonaryong pamilya. Sumama at tuklasin ang kahangahangang paglalakbay sa buhay ni Sasha kung saan ang mga karaniwang tuntunin ay hindi naaangkop at ang mga posibilidad ay walang hanggan. Simula pa nung kanyang kabataan, nakasalamuha si Sasha Obama ng pribilehiyo sa paglalakbay sa buong mundo. Mula sa paglilibot sa mga EXO 9 Sterling exceeded maximum 500 characters, si Sasha ay lumalampas sa karaniwang konsepto ng bakasyon sa kanyang mga biyahe na naghahanap ng mas malalim na koneksyon sa mundo. Tulad noong siya ay naroon sa Pransiya habang ang kanyang ama ay nakikipag-ugnayan sa Akordo ng Paris sa klima. Sa halip na maging simpleng anak ng isang pampulitikang personalidad, siya ay nakikilahok sa mga pandaigdigang issue, ipinapakita ang kanyang pag-unlad bilang isang batang may kamalayang panlipunan, determinadong magkaroon ng positibong epekto. Sa labas ng konteksto ng mga eksotikong biyahe, inuungusan ni Sasha ang kanyang mga panandaliang kasayahan. Ang kanyang buhay ay isang balanseng paghalo ng kasiyahan at luho. Nagpapakita ng kanyang kasanayan sa pag-aayos ng parehong mga ito. Isa sa kanyang mga libangan, ang pagmamahal ni Sasha sa horseback riding ay namamalas. Ang elegante at tradisyonal na aktibidad na ito ay kasinsiyasa ng kanyang delikado at mahinahong personalidad. Mula sa magagandang tanawin hanggang sa mga piling pasilidad sa horseback riding, ang mga horseback riding adventures ni Sasha ay nagsasalamin sa natural na kombinasyon niya ng sophistication at relaxed charm. Bukod dito, siya ay nag-enjoy ng mga mararangyang culinary experience tulad ng kanyang pagdalaw sa mga restaurant sa Los Angeles, ang kanyang kasalukuyang tirahan. Kung pagmamasdan ang sushi sa Malibu o magkaroon ng luho brunch sa West Hollywood, ang mga pagpili ni Sasha sa kanyang karanasan sa kusina ay kasinlaki ng kanyang estilo. At patungkol sa kanyang kakaibang estilo, ang kanyang casual na mga pagpapakita sa mga lungsod ay hindi karaniwan. Ang walang pag-iimbot niyang pagmamahal sa music festivals ay karapat-dapat ding bigyang diin. Sa iba't ibang festival sa buong mundo, nakisali si Sasha sa karamihan, ngunit ang kanyang mga fashion choices ay naglalagay sa kanya sa harap bilang isang nauna sa kanyang panahon. Kahit na marami ang nakararanas ng mga hamon, pinipili ni Sasha ang mga mararangyang accommodation, umaalis mula sa ingay at kaguluhan. Ang kanyang natatanging estilo ay nagpapakita sa kanyang nagtatak sa kanya mula sa kabataan dahil sa kanyang mga fashion choices na nakibagsak kasabay ng kanyang paglago. Si Sasha ay nagpapakita ng elegansya, kumpiyansa at kabataan maging sa mga okasyon ng mga sikat o sa mga kalye ng New York na nagpapakita ng isang kahangahangang ebolusyon sa kanyang estilo. Noong siya ay nasa kanyang kabataan sa Casablanca, ang kanyang wardrobe ay nagtatambal ng kasanayan at kabataan na may klasikong mga damit at prep siluetas. Sa pagpasok sa kanyang buhay bilang adulto, naging mas matapang ang kanyang estilo. Anumang mga markadong kasuotan, mga tatak ng mga designer at mga bagong kombinasyon. Sa kanyang casual na mga pananamit,
Isinama niya ang pinakabagong mga trend ng streetwear, pagsasama ng kawalang kaseryosohan at kahusayan. Sa pagtanggap ng pagkilala sa mundo ng moda, si Sasha ay itinuturing na isang papuring ibon sa pagsikat na may mga kasuotang karapat-dapat sa Instagram na kinukuha ang pansin ng mga designer at kritiko. Ang kanyang presensya sa mga kilalang okasyon ng moda tulad ng isang konsyerto ni Beyoncé at Jay-Z ay nagpapakita ng kanyang kumpiyansa sa pagsalungat at sa pagsasaya sa moda na nagtataglay ng kanyang reputasyon bilang isang kabataang naayon sa panahon. Bukod sa kanyang sariling estilo, si Sasha ay isang kaakibat na personalidad sa industriya ng moda, nakikipamuhay sa mga kilalang pangalan at pumupunta sa mga eksklusibong okasyon. Ang kanyang kombinasyon ng personalidad at mga pagpili sa moda ay nagpapagawa sa kanya na abot kamay at pangarap, nagpapahayag ng kanyang kontrol sa kwento ng kanyang sariling estilo. Sa mga paglahok sa mga mataas na profile na okasyon ng mga sikat, si Sasha ay madaling nakikisalamuha sa mga lipon ng lipunang sosyal, nagpapakita ng kasanayan at presensya sa mga espasyong inilaan para sa mga bihasang tao. Ang kanyang mga pribilehiyadong pamilyar na koneksyon ay nagbibigay sa kanya ng pag-access sa kilalang mga sikat, pinalalakas ang kanyang posisyon bilang isang pambihirang presensya sa mga sosyal na media ng elite. Dahil sa pangmatagalang pagkakaibigan ng mga Obama kay Beyoncé at Jay-Z, si Sasha ay nakakaranas ng walang katulad na access sa mga enerhiya puno na konsyerto ng mag-asawa, madalas na tumatanggap ng eksklusibong VIP treatment bilang bahagi ng kanilang inner circle. Bagaman nananatiling mababang profile, ang social calendar ni Sasha ay nagpapaalaala sa isang insider ng Hollywood, puno ng mga eksklusibong kaganapan at mga high-level na pagtitipon na nagbibigay diin sa kanyang espesyal na status sa mga piling circle. Buhay at pamilya Natasha Marion Obama, mas kilala bilang Sasha Obama, ay ipinanganak noong ika-2 ng Hunyo 2001 sa University of Chicago Medical Center. Ang kanyang mga magulang, si Barack at Michelle Obama, ay unang naghuhulma sa kanilang marka sa politika at lipunan. Si Barack Obama, isang pambihirang bituin sa politika, ay senador ng Iowa para sa Illinois, habang si Michelle Obama ay isang abogada at mataas kwalipikadong tagapagtanggol. Ang mga unang taon ni Sasha ay ginugol sa masiglang at diverse na Hyde Park neighborhood sa Chicago na may mahalagang papel sa kanyang edukasyon. Sa kabila ng dumaraming prominenya ng pamilya, nagpatuloy ang mga Obama sa isang relasyong normal na pamumuhay sa kanilang masinhayan na tahanan. Determinado na magbigay ng solidong at mainit na kapaligiran para kay Sasha at kanyang mas matandang kapatid na si Malia, itinayo ng kanilang mga magulang isang pagkabata na, bagamat pambihira, ay naghahangad ng karaniwan. Hindi niya alam sa panahon na iyon, ngunit ang kapanganakan ni Sasha ay nagtala ng simula ng isang kakaibang paglalakbay. Sa pagtaas ng kanyang ama sa politika, ang buhay ni Sasha ay nagsasalimbay sa kasaysayan. Siya ay ibinulid sa isang natatanging landas na magtutukoy sa kanya mula sa kanyang mga kapantay at sa huli, dadalhin siya sa pamamahayag sa White House, ang pinakainikonikong tirahan sa mundo. Si Barack Obama ipinanganak noong ika-4 ng Agosto 1961 sa Honolulu, Hawaii, ay mayaman at iba't ibang panlipunan na pinagmulan. Ang kanyang ina, si Stanley Ann Dunham, isang antropologo na may pagkahilig sa global na pag-unlad at pagbawas ng kahirapan, kumuha ng kanyang PhD at naglaan upang makagawa ng pagkakaiba sa mundo. Sa isang malungkot na pangyayari, siya ay pumanaw noong 1995, ngunit ang kanyang impluensya sa buhay ni Barack ay malalim. Ang mga lolo at lola ni Barack,
Sa maternal na panig, si Stanley at Madeline Dunham ay naglaro ng mahalagang papel sa kanyang paglaki, nanirahan sa Hawaii kung saan siya nagdaan ng karamihang bahagi ng kanyang kabataan. Si Stanley ay isang nagtitinda ng mga mubles at si Madeline ay isang vice-presidente sa isang lokal na bangko. Ang kanilang suporta at gabay ay mahahalaga sa pag-uugit ng karakter at mga halaga ni Barack. Si Michelle Obama, na isinilang noong ika-17 ng Enero 1964, ay isang abogada at manunulat at naging unang ginang na sumusuporta sa mga usaping tulad ng edukasyon, nutrisyon at pisikal na aktibidad na nagpapakita ng isang yaman na pamanang Amerikano na bumabalik sa sinaunang mga lahing Aprikano at Europeo mula sa panahon ng kolonyalismo. Sa unang mga taon ng 2000, nang si Sasha ay isang bata pa lamang, ang kanyang ama ay isang senador sa Illinois. Sa kabila ng dumaraming kahalagahan ng politika, ang pamilya ay namumuhay ng medyo tahimik sa timog ng Chicago, kung saan ang si Michelle ay nagtatrabaho sa full-time. Si Sasha at ang kanyang kapatid na si Malia ay itinaguyod sa isang kapaligiran na nagpapahalaga sa edukasyon, disiplina at mga halaga ng komunidad. Ang kabataan ni Sasha sa Chicago ay may mga pangkaraniwang sandali, ngunit mayroong nakatagong kahulugan ng mga inaasahang pangarap habang lumalaki ang mga ambisyon sa politika ng kanyang ama, nagtuturo ng isang kamanghamanghang hinaharap. Noong 2004, sa edad na 3 taon lamang, nagbago ang buhay ni Sasha nang tumakbo ang kanyang ama sa Senado ng Estados Unidos. Ang pagsisimula ng paglalakbay na ito ay nagtatakda ng isang punto kung saan ang mga Obama ay naging kilalang pambansa. Ang nakabibiglang talumpati ni Barack sa Demokratikong Pambansang Kumbensyon noong taong iyon ay unti-unti nang sumisira sa pribadong buhay ng pamilya. Kahit na ang masyadong bata pa ni Sasha upang lubusan maunawaan ang kahalagahan ng mga pangyayari, wala siyang ibang magawa kundi maisama sa isang makasaysayang landas na hahabi sa kanyang buhay at sa mga nasa paligid niya. Bagaman walang ama, nanatili ang buhay ni Sasha na matatag at puno ng pagmamahal. Salamat sa presensya ng kanyang ina, mga lolo at lola, at mga matalik na kaibigan ng pamilya. Kahit na madalas nawala si Barack, ang mga alaala ng kabataan ni Sasha ay puno ng mga pangkaraniwang at masayang sandali. Bagaman dumarami ang mga responsibilidad ni Barack, nananatiling nagkakaisa ang mga Obama bilang pamilya. Pinagsikapan nilang magkaroon ng pinakamataas na kalakasan para kay Sasha at kanyang mas matandang kapatid na babae, si Malia. Madalas na iniwasan ang mga dalaga sa mga mas masalimuot na aspeto ng buhay politika ng kanilang ama. Habang unti-unti nang naging pamilyar ang pangalan ni Obama sa bansa, masipag na nagtrabaho ang pamilya upang tiyakin na hindi lang politika ang bumabalot sa kabataan ni Sasha. Mayroong likas na kagandahan si Sasha na tumatagos sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Sa kanyang masayang espiritu at nakaakit ng ngiti, siya ay naging paborito sa mga taong personal na nakikilala siya at sa publiko na lalo pang naiibigan ang pamilya Obama habang lumalaki ang reputasyon ni Barack. Bagaman nagsimulang makilahok si Sasha sa mga pangyayari sa politika kasama ang kanyang pamilya, nanatiling puno ng kaginhawahan, pagmamahal at kababaang loob ang mundo niya bilang isang pamilya. Edukasyon at aktibidades sa labas ng klase. Ang edukasyonal na paglalakbay ni Sasha ay nagsimula sa kilalang University of Chicago Laboratory Schools, kadalasang tinatawag bilang lab schools. Itinatag noong 1896 ni John Dewey, isang kilalang edukador. Kilala ang lab schools sa kanilang kahusayan sa akademiko at pagiging makabago sa edukasyon. Matatagpuan sa Hyde Park, Chicago. Ang pribadong institusyong ito ay kinikilala sa kanilang mahigpit na kurikulum at pagbibigay diin sa kritikal na pag-iisip, katalinuhan at panggigiyagi sa intelektual. Noong kanyang kabataan,
Dumalo si Sasha sa lab schools kung saan siya ay iminulat sa isang kapaligiran na pumupukaw sa kaalaman at personal na paglago. Ang kurikulum ng paaralan ay inayos upang hamunin ang mga mag-aaral at hikayatin ang kanila na i-explore ang iba't ibang disiplina. Tinanggap ni Sasha ang isang malawak na edukasyon mula sa matematika at agham hanggang sa panitikan at sining na nagtatag ng matatag na pundasyon para sa kanyang hinaharap na mga akademikong paglalakbay. Sa lab schools, nakinabang si Sasha mula sa isang pamamaraang eksperimental na pag-aaral na labis na para sa tradisyonal na pagtuturo sa silid-aralan. Sa paglahok sa mga praktikal na gawain at sa harapin ng mga hamon ng totoong mundo, si Sasha ay nagtagumpay sa pagkuha ng mga mahalagang kasanayan. Bukod dito, ang commitment ng paaralan sa diversity at inclusion ay nagbigay sa kanya ng mahalagang oportunidad na mag-aral at makipag-ugnayan sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang backgrounds na nagpapayaman sa kanyang karanasan sa edukasyon at personal na pag-unlad. Ang holistic approach ng experimental schools sa edukasyon ay lampas sa simpleng academic excellence. Sa pamamagitan ng pagsasama ng malawak na programa ng sining at iba't ibang extracurricular activities, natutugunan ni Sasha ang kanyang mga passion sa labas ng silid-aralan na sumali sa mga gawain tulad ng sayaw, musika at sports. Ang komprehensibong approach na ito ay nagpabilis sa pambansang pag-unlad ni Sasha na nakakatulong hindi lamang sa kanyang intellectual progress, kundi pati sa kanyang pisikal, emosyonal at sosyal na kalusugan. Sa isang mahusay na reputasyon, mayroon ang University of Chicago Laboratory Schools ng nakababatang kasaysayan sa pagbubuo ng talentadong mga dating estudyante. Kasama na ang mga Nobel laureates, mga mananalong ng Pulitzer Prize, at mga visionary leaders na nag-iwan ng malaking epekto sa kanilang mga larangan. Gayunpaman, matapos ang pagiging presidente ng kanyang ama noong 2009, sinimulan ni Sasha ang pag-aaral sa komunidad ng Sidwell Friends School sa Washington, D.C. Ang institusyong ito na may matibay na mga ugat sa grupo ng mga Quaker ay kilala sa kanyang matibay na academic foundation at commitment sa service. Bilang isang paaralan na may mahabang tradisyon sa edukasyon ng mga anak ng mga presidente, kasama sina Chelsea Clinton at Tricia Nixon, nagbigay sa kanya ang Sidwell Friends ng isang kakaibang learning environment. Ang karanasan ni Sasha sa Sidwell Friends School ay naging kahanga-hanga sa pamamagitan ng kombinasyon ng academic excellence at moral development. Ang komprehensibong kurikulum ng paaralan ay nagpaganap sa kanyang intellectual curiosity habang nagpapalago ng malakas na sense of social responsibility. Pinuri si Sasha sa kanyang mga pag-aaral, ipinakita ang matinding interes sa mga larangan tulad ng kasaysayan, literatura at agham. Sa pamamagitan ng focus ng paaralan sa analytical thinking at problem solving, bumuo siya ng matibay na academic foundation na susuporta sa kanya sa mga hinaharap na proyekto. Bukod sa mga pag-aaral, sinusubukan ni Sasha ang iba't ibang extracurricular activities sa Sidwell Friends School, nagpapalago sa kanyang mga athletic at artistic talents. Nagtagumpay siya sa basketball, tennis at swimming, madalas na nagtitraining sa swimming pool sa White House. Ang dedikasyon ni Sasha sa sports ay nagpa-highlight sa kanyang physical abilities at kanyang impressive time management skills. Ang kanyang likhang sining ay kumintab sa pamamagitan ng kanyang paglahok sa mga dula sa paaralan, sayaw at ballet, kasama na ang isang prominenteng papel sa The Nutcracker ng Moscow Ballet noong 2012. Bilang isang mag-aaral sa Sidwell Friends, sumali si Sasha sa isang piling grupo ng mga anak ng mga pangulo at mga kongresista, kasama na ang kanyang kapatid na si Malia. Ang kanyang ama, ang dating pangulo na si Barack Obama,
ay nagtangkang magsanay ng kanyang koponan ng basketball ng maikli na nagresulta sa mataas na perfil na sa huli ay nag-udyok sa ibang mga magulang na humiling ng pagbabago. Gayunpaman, pagkatapos makatapos sa Sidwell Friends School noong 2019, si Sasha ay nagtulak ng kanyang sariling landas sa pamamagitan ng pag-iwas sa tradisyonal na taon ng pagtatrabaho at direktang pumasok sa kolehiyo. Sa isang kakaibang desisyon, pinili niya ang Universidad ng Michigan na hindi sumusunod sa landas ng Ivy League na tinahak ng kanyang kapatid na si Malia. Ang pagpili ni Sasha na likhain ang kanyang sariling akademikong paglalakbay ay nagpapakita ng kanyang independensya at kumpiyansa sa sarili. Nagsimula siya sa kanyang karanasan ng kolehiyo noong 2019, nagtutok sa buhay ng campus hanggang sa ang pandemya ng COVID-19 ay humiling ng pansamantalang pag-uwi. Sa Universidad ng Michigan, kinuha ni Sasha ang kursong sosyolohiya, isang disiplina na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa pag-unawa sa mga komplikasyon ng mga relasyong pantao at mga istrukturang panlipunan. Ang malakas na programa ng universidad at ang masiglang buhay sa campus ay nagbigay ng kapaligiran ng pagkakabighani para sa kanya upang tuklasin ang kanyang mga interes. Gayunpaman, naglipat si Sasha sa Universidad ng Timog, California para sa kanyang huling taon. Nagtaka sa marami. Bagaman hindi karaniwan ang paglipat ng kolehiyo, nagdulot ito ng ilang mga issue dahil sa kanyang kakayahang makita. Madalas na nagyayari ang paglilipat ng mga estudyante kapag sila ay hindi inuna na tanggapin sa kanilang napiling paaralan o napagtanto na ang kasalukuyang institusyon ay hindi nag-aalok ng angkop na mga kurso para sa kanilang mga layunin sa propesyon. Bagaman hindi publiko ang eksaktong dahilan sa likod ng paglipat ni Sasha, nagmumungkahi ang mga pinagmulang isang pangunahing dahilan ay ang kagustuhan niya na maging mas malapit sa kanyang kapatid na si Malia. Palaging malapit ang dalawa at habang naninirahan si Malia sa Los Angeles upang sundan ang karera sa pelikula, tila ito ay isang natural na desisyon. Habang nag-guest sa programa noong 2022 sa The Today Show, ibinahagi ni Michelle Obama na ang kanyang mga anak ay naghahatid ng magkasama sa isang apartment sa Los Angeles. Sa kabila ng iba't ibang mga palagay, nakapagtapos si Sasha sa Universidad ng Timog, California noong Mayo ng 2023 na may degree sa sosyolohiya mula sa Faculty of Letters Dornsife, sa halip na sundan ang karera sa pelikula tulad ng kanyang kapatid. Buhay sa bahay puti, isipin na ikaw ay 7 taong gulang at lilipat sa isang bagong bahay. Maliban na lang kung ang bahay na ito ay mayroong 122 kwarto, isang sinehan, isang pista ng bowling at isang partikular na chef. At huwag kalimutan ang mga ahente ng serbisyo sekreto na nakapost sa bawat kanto. Maligayang pagdating sa Pennsylvania Avenue 1600, ang bagong realidad ni Sasha. Si Sasha ay pumasok sa kasaysayan sa murang edad na 7 taong gulang. Hindi tuwing araw na may isang mag-aaral sa ikalawang baitang na napipilitang lumipat sa pinakasikat na bahay sa mundo. Ngunit ito ang eksaktong nangyari kay Sasha nang ang kanyang ama ang naging ika-parpar-to art na Pangulo ng Estados Unidos. Noong Enero ng 2009, opisyal na naging pinakabata si Sasha na tumira sa Casablanca mula nang si John F. Kennedy Jr. noong simula ng dekada 1960. Ang Casablanca na may mga malawak na hardin, mga mararangyang silid at mga mahahalagang artepaktos ay naging kanyang bagong playground. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng kanyang kahangahangang ganda, ito rin ay kanyang tahanan at marami ang pagpapagod ng kanyang mga magulang upang gawing komportable at maalalahanin ito. Ang paglipat sa Casablanca ay nangangahulugan ng agarang pagbabago sa estilo ng pamumuhay. Para sa karamihan sa atin, ang isang bagong bahay ay nangangahulugan ng pagpili ng kulay ng iyong kwarto o pagtuklas kung saan ilalagay ang iyong mga laruan. Para kay Sasha,
ang pamumuhay sa isang lugar kung saan bawat hakbang ay may kasaysayan. Samantalang ang kanyang mga kaibigan ay naglalaro lang sa bahay-bahayan, siya naman ay naglalaro sa bahay na nakatanggap ng maraming leader sa mundo, mga kilalang personalidad at mga personalidad na may impluensya. Gayunpaman, madali nating makalimutan na sa gitna ng lahat ng politika at mga patakaran, mayroon pa ring mga kwento sa pagtulog, gawain sa bahay, at araw-araw na kalokohan ng kabataan. Ginawa ni Barack at Michelle Obama ang lahat ng kanilang makakaya upang panatilihin ang pamumuhay ng kanilang mga anak na kahit na papaano ay normal. Determinado ang mga Obama na protektahan si Sasha at Malia mula sa mga mahihirap na aspeto ng buhay pampubliko. Nagsikap silang magbigay sa kanila ng isang istrukturadong at may pundasyon na pagpapalaki. Sikat na sinabi ni Michelle na ang kanyang pangunahing papel sa Casablanca ay hindi unang ginang, kundi Chief Mom. Siya ay palaging nagmamasid sa mga gawain ni Sasha. Ipinatutupad ang mga patakaran tulad ng paggawa ng homework bago gamitin ang mga elektronikong aparato at pinanatili na malinis ang mga kwarto ng mga bata kahit na ang mga kwarto ay nasa loob ng Casablanca. Gayunpaman, hindi limitado ang mga responsibilidad ni Sasha sa mga gawain sa bahay. Sa pagiging anak ng isang kasalukuyang pangulo ay dumarating ang kanyang sariling set ng mga pampublikong pagtatanghal at tungkulin mula sa paglahok sa tradisyonal na White House Easter egg roll hanggang sa pagtanggap sa mga bisitang mga pinuno ng estado. Simula pa noong bata pa, natutunan na ni Sasha kung paano magpakita ng kagandahang asal at grasya, ngunit sa likod ng mga formal na ngiti, siya pa rin ay isang batang nagtatrabaho para magpatimbang ng paaralan at mga oras para maglaro. Tanggapin na natin ang pagiging anak ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay may kanyang mga benepisyo. Samantalang abala ang kanyang ama sa pag-uusap ng mga internasyonal na tratado, si Sasha ay nagtatamasa ng ilan sa mga espesyal na pribilehiyo ng pamumuhay sa White House tulad ng kung gaano karaming mga bata ang pinapayagan na mag-sleepover kasama ang kanilang mga kaibigan sa White House. Kapag ang iyong tahanan ay isang pambansang monumento, ang sleepovers ay nakakakuha ng isang bagong antas ng kawalang sala. At huwag nating kalimutan ang access ng pamilya sa Camp David, ang pribadong retreat ng Pangulo na matatagpuan sa mga bundok ng Maryland. Naging isang refuge ito ng weekend kung saan mapapasyal si Sasha ng kabayo, mag-sled at tamasahin ang kalikasan malayo sa siksikang lungsod ng Washington, D.C. Ito ay isang pagkakataon para sa pamilya Obama na mag-recharge ng kanilang mga lakas malayo sa patuloy na bantay at atensyon ng media. Bukod dito, mayroong mga high-profile events. Hindi lamang nakikipag-ugnayan si Sasha sa iba pang mga pampulitikang personalidad, kundi nakikipag-ugnayan din siya sa mga icon ng kultura ng pop. Isipin ang pagkakataong humampas ng kausap ang iyong paboritong singer o sumali sa mga opisyal na hapunan kasama ang mga royalty ng Hollywood, kabilang si Ryan Reynolds. Ito ang realidad ni Sasha. Gayunpaman, hindi maitatatwa na ang paglaki sa White House ay nangangahulugang paglaki sa ilalim ng patuloy na bantay. Mula sa mga paparazzi hanggang sa mga political commentators, bawat galaw ni Sasha ay sinuri. Maging ang kanyang kasuotan, ang kanyang hairstyle o kanyang mga pampublikong pagtatanghal, si Sasha ay laging nasasailalim ng spotlight. Sa matinding pampublikong pagsusuri, ipinakita ni Sasha ang kahanga-hanga at may kabatiran na katahimikan at kahusayan, lalo na tinitingnan ang kanyang kabataan. Siya sa malaking bahagi ay nagpabaliwala sa kaguluhan ng media, pinili na mag-focus sa kanyang pamilya at personal na pag-unlad. Ang kanyang mga magulang, si Barack at Michelle, ay may mahalagang papel sa pagtulong sa kanya sa pagharap sa mga hamon ng pampublikong buhay.
Itinutok nila ang kaligtasan ng kanilang anak. Pinoprotektahan siya mula sa pinakamatindi na aspeto ng politika at patuloy na nagbibigay ng suporta. Dahil sa suportadong kapaligiran ito, nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-develop at mag-maintain ng balanse sa gitna ng gulo ng pampublikong buhay. Noong 2017, isang malalim na pagbabago ang dumaan sa buhay ni Sasha nang umalis ang mga Obama sa Casablanca na nagpapahiwatig ng wakas ng 8 taon sa ilalim ng pampublikong madilim na ilaw. Lumipat ang pamilya sa isang bahay sa Calaraman neighborhood sa Washington, D.C. Erduat nagsimulang pumasok si Sasha sa high school nang wala ng patuloy na presensya ng media. Bagamat hindi na nasa Casablanca, ang panahon ni Sasha roon ay may pangmatagalang epekto sa kanyang buhay. Sa pagmamasid sa kasaysayan na nag-unfold sa kanyang harapan at pagmamasid sa kanyang ama na harapin ang komplikasyon ng liderato, itinaas ang kanyang perspektibo magpakailanman at isang malalim na pakiramdam ng responsibilidad ay inugit sa kanya. Hindi nakakagulat na nagsimula si Sasha sa kanyang profesional na buhay na may mga hindi karaniwang oportunidad. Noong 2016, sa tanging 15 taong gulang lamang, siya ay nagtatrabaho sa Nancy's, isang kilalang seafood restaurant sa Martha's Vineyard. Oo, narinig mo ng tama. Bago siya maging kasangkot sa malalaking kumpanya o media magnate, siya ay naglilingkod ng mga seafood dish tulad ng anumang iba pang teenage summer employee. Maaaring isipin na bilang anak ng Pangulo sa posisyon, makakakuha siya ng komportabling trabaho sa opisina, ngunit determinado ang kanyang mga magulang na bigyan siya ng karaniwang edukasyon. Sa Nancy's, siya ay nag-aasikaso ng cashier, nagbibigay serbisyo sa drive-thru window, at natutunan ng halaga ng masipag na trabaho mula pa noong bata pa. Siyempre, ang pagkakaroon ng mga Secret Service agents sa kanyang tabi ay medyo kakaiba para sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Sa paglaki ni Sasha, unti-unting lumalapit siya sa industriya ng entertainment, isang larangan na malinaw na nagpakita ng kanyang interes. Ang paglipat na ito ay nagpapakita rin ng isang trend na nakikita sa mga anak ng mga kilalang politiko. Isipin ang trabaho ni Chelsea Clinton sa NBC News o ang internship ni Malia Obama sa The Weinstein Company. Ang mismong pagsabak ni Sasha sa mundong ito ay tila na naglalagay ng pundasyon para sa isang hinaharap kung saan siya ay maaaring magpatuloy sa paghahalo ng kanyang katalinuhan at impluensya ng isang natatanging paraan. Gaya ng kanyang ina, si Sasha ay laging may matang maalam sa moda. Mula nang siya ay bata pa, ang mga damit niya ay laging paksa ng pag-uusapan. Maging sa pagdalo sa isang opisyal na okasyon sa White House o sa pagsuot ng kaswal na damit sa panahon ng bakasyon ng pamilya, hindi nakakagulat na ang moda ay bahagi ng kanyang landas sa propesyon. Sa patuloy na pag-unlad ng industriya ng moda, nakatuon sa pagiging pananagumpay, pagiging kasali sa lahat at pagiging laging handa sa inobasyon, ang mga tsismis tungkol sa pagiging sangkot ni Sasha ay nagpapahiwatig na siya ay konektado sa isang visyoneryong pamamaraan sa negosyo. Sa kanyang itinatag na reputasyon bilang isang icon ng estilo, maaaring magbukas ang kanyang hinaharap sa moda sa iba't ibang paraan, maging sa likod ng entablado o harapan ng kamera. Hindi nakakagulat kung magiging isang influencer ng moda o kahit isang designer si Sasha sa hinaharap. Sa kanyang koneksyon, mabuting panlasa at patuloy na pag-unlad ng kanyang karanasan, ang mundo ng moda ay isang entablado kung saan siya ay maaaring magningning. Personal na buhay at relasyon. Ang buhay ni Sasha ay malalim na konektado sa matibay na ugnayan niya sa kanyang mas matandang kapatidang babae, si Malia. Mula sa simula, ang dalawang magkapatid ay naging hindi maiaalis na duo. Hinaharap ang mga hamon ng buhay sa ilalim ng mga ilaw ng pampubliko ng magkasama. Maging sa paglilibot sa mundo o
o sa pagbabahagi ng mga tahimik na sandali sa tahanan ng pamilya Obama, ang koneksyon sa pagitan nila ay nananatiling matibay. Sa mga pagsubok at tagumpay, palaging nagtitiwala sila sa isa't isa para sa suporta, nagtatayo ng isang ugnayan na lumalampas sa mga panlabas na pagtingin. Ang kanilang magkapatid na relasyon ay isang magandang halo ng pagkakaibigan, pagmamahalan at suporta sa isa't isa, na tumatag ang lakas sa piling ng isa't isa. Ang kanilang ugnayan ay nabatid sa pamamagitan ng paghanga, tiwala at malalim na pagmamahalan, na kung saan si Malia ay madalas na nagtataas ng papel bilang tagapagtanggol. Habang sila ay lumalaki, ang koneksyon sa pagitan ng dalawa ay naging isang matibay at matagalang pagkakaibigan na batay sa kanilang mga pinagsamahan at mga alaala. Sa paglipas ng kanyang pagiging isang dalagang babae, natural na naging isang usapin ng interes para sa media at publiko ang kanyang buhay pag-ibig. Gayunpaman, sa kabila ng atensyon, nagawa ni Sasha na manatiling may kahusayan at hindi karaniwan na antas ng privacy para sa isang katulad niya. Samantalang ang publiko ay umaasam ng mga detalye tungkol sa kanyang mga romantikong relasyon, tila sinusunod ni Sasha ang yapak ng kanyang mga magulang na nagtatago ng kanyang personal na buhay. Gayunpaman, may ilang pagliliwanag sa kanyang buhay pag-ibig na nagdala ng atensyon ng publiko. Noong 2022, nag-umpisa ang mga tsismis nang masilayan si Sasha sa Los Angeles kasama si Clifton Powell Jr., anak ng aktor na si Clifton Powell. Ang dalawa ay umano'y nagsimula ng isang relasyon matapos lumipat si Sasha sa LA upang mag-aral sa University of Southern California. Bagamat walang pahayag si Sasha o si Clifton sa publiko tungkol sa kanilang relasyon, sila ay nakitang magkasama sa ilang mga pagkakataon na nagbibigay inspirasyon sa mga spekulasyon tungkol sa kanilang pagmamahalan. Kung ano ang nakakaaliw tungkol sa pagganap ni Sasha sa kanyang mga relasyon ay kung paano niya sinusukat ang kanyang personalidad sa publiko sa kanyang nais para sa privacy. Hindi siya ang uri ng tao na nagtatampok ng kanyang buhay, pag-ibig sa social media o nabubuhay sa mga mataas na perfil ng relasyon. Sa halip, lumilitaw na ang mga relasyon niya ay sumasalamin sa mga values kung saan siya ay pinalaki, tulad ng pagiging totoo, pagkakaroon ng pananampalataya at pagtuon sa mga bagay na tunay na mahalaga. Mula sa bakasyon hanggang sa mga kaganapan ng karangalan, si Sasha ay nag-e-enjoy sa kanyang pinakamahusay na buhay na nakapalibot sa mga taong nagbibigay ng suporta at inspirasyon sa kanya. Ang mga kaibigan niya ay isang mahalagang bahagi ng kanyang personal na buhay, nag-aalok sa kanya ng uri ng pakikipagkaibigan at suporta na kritikal para sa sinuman na bagong adulto. Ang pagkakaibigan mo kay Macy Biden, apo ng Pangulo Joe Biden, ay nakakatanggap ng malaking atensyon. Matagal nang malapit ang mga Obama at Bidens at ang pagkakaibigan ni Sasha at Macy ay umusbong dahil sa mga ugnayan sa pamilya. Nakita ang dalawa na nagpupunta sa mga konsyerto at mga palaro, ngunit sama-sama nagbibigay sa atin ng isang sulyap sa masayang bahagi ni Sasha. Ang buhay ni Sasha ay isang ilaw ng independensya, isang salamin ng kanyang determinasyon sa pagbuo ng sariling landas. Malaya sa mga inaasahan na dala ng pangalan ng kanyang pamilya, siya ay nagpapatibay ng isang tunay at makabuluhang buhay, puno ng mapanagong relasyon, personal na pag-unlad at mga sandaling kagalakan. Kahit na paminsan-minsan ay tuwing sila ay tinitingnan ng publiko, nananatili si Sasha na matatag sa kanyang pagkakakilanlan. Isang batang babae na may malalim na pagkaunawa sa sarili at malalim na mga ambisyon na naglalakbay sa buhay na may determinasyon. Upang manood ng higit pang mga video tulad nito, mag-click sa susunod na card.